Parang kakaibang lasa niyan. Naku, malayo eh. Eh, parang may nakita akong ganyan. Sino ba yan? Ayun na, ganyan tayo minsan kapag bumabiyahe. Medyo may pagka-judgmental. Puro akala. Lalo pa kung hindi ganun kapamilyar ang lugar na pupuntahan. Ang sagot sa mga alinlangan at haka-hakang yan, dapat subukan muna, Deros. Hindi ba natin natikman ang sinilaw na kalabaw? So, Solid. pwede to, guys. Malinaw ba yung tubig? Actually, malinaw yung tubig. Sabi tayo. The water is very clear. Not only that, still. So, kalmado talaga yung tubig dito. Iikutin natin ang isang probinsya sa Visayas. Ito ang pinakamasayang lugar sa Pilipinas, ang Southern Leyte. Apat ang islang bumubuo sa Southern Leyte. Una na riyan, ang kung saan ginanap ang kauna-unahang Christian Mass sa kasaysayang Pilipinas, ang isla ng Limasawa. Nariyan din ang Panaon Island na siyang nakatuktong sa mainland. Pangatlo at pang-apat ang tinatawag na Twin Island na San Pablo at San Pedro Island na kabilang sa bayan ng Hinunangan. Maliit man kung titingnan sa mapa, malaking parte ng turismo ng Southern Leyte ang galing sa mga islang ito. Bakit kanyo? Dayuhin muna natin. Umpisahan natin sa isla ng San Pedro, ang tinatawag nilang Poong Taku. Pinagmamalaki talaga namin yung island namin, sir, kasi ano pa siya, virgin. Kahit nasa ibabaw ka ng sa dagat, makikita yung mga isda na lumalangoy, kitang-kita mo. Kasi virgin pa ang island namin. Yung dagat namin, malinis pa, saka hindi pa kami masyadong crowded. May maikling lakad lang papunta sa itinatagong sikreto ng lugar, ang Lelang Lagoon. Hindi regular ang supply ng kuryente sa lugar na ito. Kung isipin yung hassle, ito muna. Bakit hindi natin isipin na chill na gala ito? Unplugged. Being one with nature. Anytime. Mas okay, diba? Bago natin puntahan ang kakambal na isla ng San Pedro, tumawi muna tayo sa dulong bahagi ng Southern Leyte, ang Pintuyan. Alam ko na ang iniisip nyo, malayo. Baka mahirap puntahan. Toying isda ang isa sa ikinabuhay ng mga taga rito. At dahil na rin sa kasaganaan ng karagatan dito, madalas din makakita ito ng butanding o whale shark. Sa tulong ng gobyerno at ng non-profit organizations, naging tour guide ang mga mangingisda rito para sa mga turistang gusto mag-whale shark watching. Kailangan mo nang makinig sa kanilang briefing session. Para mas mabilis ding makakita ng butanding, kakailanganin ng 3 hanggang 4 na spotters kada grupo ng turista. Kapag nakakita na ang mga spotter ng butanding, sila rin ang magsasabi kung maaari nang bumaba ng dahan-dahan mula sa bangka. Zero reminder, bawal hawakan o lapitan ng butanding. Malaki at mabilis silang lumangoy, kaya for your safety, panoorin lang sila mula sa distansyang ituturo ng mga guide. 3 oras maaaring gawin ang whale shark watching. Dahil kilalang migratory ang mga butanding, pwedeng may makita o pwede rin wala. Swerte kami dahil matapos lang 30 minuto. This is not our first time. This is our 3rd time to experience swimming with the whale shark.
aka Butanding. Couple of points. Panalo yung oras dahil hindi masyadong maaga kailangan gumising. I think yun yung isa sa mga conveniences ng mga turista, di ba? Malinaw ba yung tubig? Actually, malinaw yung tubig. Pwede tayo. Hindi ko alam dahil season ba. Pero alam ko usually malinaw talaga yung tubig. Kaya kahit umulan, malinaw pa rin yung tubig sa ilalim. I think the most important reason most important point, yung kanilang way sa pagpresenta ng Butanding, they just let them do their own thing. Tayo lang naman kasi ay mga bisita lang. So, parang mag-adjust tayo sa schedule ng mga Butanding. Mukhang binabali din nila yung kabuhayan, environment, surrounding, at pamumuhay ng mga Butanding, which is 2 thumbs up for me. Hindi ang mga Butanding ang pwedeng makita rito sa Southern Leyte. Pinagmamalaki nila rito ang iba't ibang produkto na ibibida sa atin ng ating biharo correspondent na si Amelia Mancera. Ilang years na po kayong gumagawa ng bibingka? 30 na siguro. Wow, 30 years. Katulad sa ibang bibingkang alam natin, tradisyonal na paraan pa rin ng isa sa mga sikreto ng masarap na bibingka ni Ate Lucia. Ang naiiba lang, ang DIY nilang pugod na gawa sa lata. May mga maliliit. Ito yung maliliit at saka ito yung mga malalaki. Yung maliliit is 6 pesos only. Oh, di ba? Very much affordable. Yung malalaki ate magkano? Tulo 50. Oh, tulo 50. So, 3 for 50 pesos. Best paired with kape. Coffee. And there you go. Mainit na kape. With love. Ate no? With love. With love. Init! Mainit siya! Ay, gusto. Mainit siya. Mainit siya. Kasing init sa pagmamahal niya. Lami! Murag ikaw. Bukod sa pagkain, world-class beach ang isa pang madalas dayuhin sa Southern Leyte. Sa Liloan, may mga resort na bukod sa white sand and beachfront, affordable pa ang entrance fees at cottages. Only swimming for 20 pesos? Pasok yan sa ating biharo budget. May mga kwarto na rin para sa mga gusto mag-overnight. Bitin pa sa swimming? Akala nyo wala nang pwede gawin? Just watch out, biharo! May marine park pa rito sa Liloan. Stand-up paddleboard? Check. Ayaw mapasa at gusto lang may picture-picture? Doon tayo sa gazebo. Gusto masulit pa? Snorkeling sulit yan. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo mapagod sa lahat ng yan. Gawin na natin all-in-one ang gala rito sa Liloan. Pwede yan, ha? Dahil ang kulang na lang, sibo! At sa harapan natin ngayon ay ang espesyal. Well, ako pa natin inisip espesyal pero sa mga locals, hindi na ito espesyal dahil, you know, they always get fresh type of seafood. Now, itong lahat ay pwede nyo ipaluto. Basta, importante, availability. So, sabihin nyo, pwede po ba ng lapu-lapu, or pwede ba ng alimango, pwede ba ng squid, or pusit. Yun naman, usually, mga mga nahuhuli din, very fresh. But, yung alam kong very special sa mga turista ay ito, ang mga sea urchin na gusto nila kapag fresh. So, if ever mag-request kayo, you gotta tell them in advance kasi they get fresh. Kasi kapag hindi fresh, hindi naman na kasi niluluto yan, di ba? How people eat them talagang they crack it,
tapos ang kakainin nila, they want it fresh. Itong oversized tahong, ang tawag locally ay wasay. Busog-busog ka na nito. Isa pa lang. Sabi, hindi okay talaga kapag tabing dagat ka, di ba? It's just bountiful and fresh. Hindi lang puro dagat ang bubusog sa inyo rito sa Southern Leyte. Akalain niyo bang nasa Sogod ang pinakamataas na tulay sa Pilipinas? Sagot na ng ating biyahero correspondent na si Liza Enverda ang pagpasyal sa tallest bridge. Nandito ako ngayon sa Agas-Agas Bridge and time check is 6:25 a.m. So sa makikita niyo sa likod ko, ayan, sobrang foggy po siya. Ang Agas-Agas Bridge may taas na 292 feet, kasing taas ng 20 na palapag na gusali. First time ko pumunta po dito, sobrang ganda. Makikita naman natin na talaga na sobrang taas ng tulay. Talagang pagtitingin ka sa baba, nakakalula. Kaya worth it talaga yung pagpunta ko dito kahit malayo yung pinanggalingan ko. Balik na tayo sa Hinunangan. Kung kanina, relax lang tayo sa San Pedro Island. Iba naman daw ang kambal isla nitong San Pablo. So, kakagating lang namin dito sa San Pablo Island. From that, the water is very clear. Not only that, still. So, kalmado talaga yung tubig dito. At the same time, you see a lot of nipa huts. Party, dito rin nagsa-stop over yung mga turista para kumain. Usually, mga backpackers, they bring their own food. Don't be shocked. Hindi to white sand. Maraming bato. But that doesn't stop the tourists to just play around the beach area. Approaching the island, makikita mo na yung samut-saring tinatawag nilang ramp dives kung saan made out of bamboo and different types of wood. Gagawa sila ng parang diving platform. Usually, yan daw yung one of the reasons why pupunta dito yung mga turista. Aeroplano at barko ang maaaring sakyan papuntang Southern Leyte. Marami naman tayong daanan. Minsan ang iba galing Manila, din via Tacloban Airport. Inaabot ng 3 oras ang biyahe papuntang Southern Leyte mula sa Tacloban Airport. Mahaba ng biyahe? Nako, baka makalimutan yung bumili ng pasalubong ha. Kung pupunta rin naman kayo sa Pintuyan, dito kayo makakabili ng butanding. O, akala niyo sa ilalim ng tubig ng butanding? Pwede rin palang iuwi? Hehe, pero cute version lang ito ha. Alright. Hello. Ito po yung gawain nyo araw-araw. So, kailan po kayo nagsimulang gumawa ng... Ano po yan? Pitching? No? Ilang years ago? Ilang months ago? Ilang minutes ago? 2011. 2011. Pero registered po kami 2014. So, nagsisimula ho sa iyo? Meron ho kayong... meron ho kayong parang ginagawa, pinapattern. Ang mga kababaihan ng Pintuyan ang gumagawa ng mga yan. Mula sa paggawa ng pattern, sa pagbuburda ng disenyo, hanggang sa pagsasara at paglagay ng hook nito. Sino-combine nyo na po yung dalawa? Tapos yung sinastock nyo na ng, ano ba yun, cotton po ba yun? Cotton. Ito lang yung nalalagay madikilo. Okay. Sa ilalim po, nilagyan pa namin ng pangalan. Pangalan niyo po? Pangalan, Pintuyan. Philippines. Wait, there's more. May printed shirts din sila para may pagpipilian kayong pampasalubong. Ang isla ang Southern Leyte na hindi na magandang tanawin ng atid, kundi siksik din sa kasaysayan.
bago kayo mag-isip ng history lesson, hayaan yung ililibot muna tayo ng biyahero correspondent nating si Eunice Abunda. Dito sa Padre Burgos, ang jump-off point ng mga bangka pabuntang Limasawa Island. Thank you for 160 pesos ang pamasahe sa bangka plus environmental fees. Napalilibutan ng tubig ang Limasawa. Kaya naman nagagandahang beach ang aabutan niyo rito. Kapag tapos na kayo magtampisaw, bakit hindi niyo subukang alamin kung ano pa ang meron sa isla ng Limasawa? Gaya nitong si Eunice. medyo maraming steps yung gagawin natin, pero okay lang. And the moment that you get to the top, makikita mo doon ang Camiguin Island at yung Mount Hibok-Hibok. So, yeah. Medyo nakakapagod na nga eh. Pero go. Laban lang. Here's a fun fact, mga langga. Ang alam ng lahat, dito isinagawa ang unang mass sa Pilipinas. Which is right. That is written in our history, sa mga libro, itinuro sa eskwelahan. But recently lang, in-acknowledge na ng Diocese ng Southern Leyte ang magkaroon ng Santo Niño de Limasawa. Hi! O diba? May natutunan ka na? Bawing-bawi pang view! Kaya ako, basta't may bago, go ko eh! Kahit pa sa pagkain, laban na yan! Filet-o-fish, pancit, hipon, alimango, maklaseng dinupak. Pero talagang titikman natin. Hindi pa natin natitikman. Kalabaw mula sa dagat. Nakinilaw. Ang katarang yog, nilagyan ng luya, sibuyas, asin at kalamansi. Pagkatapos, pinakuluan, pinalamig, at inihalo sa karne ng kalabaw na ibinabad sa suka. Nakakain na tayo ng kalabaw tapa, kara beef, nilagang kalabaw, last week, paanang kalabaw sa Cagayan province. Hindi pa natin natitikman ang kinilaw na kalabaw. Technically, hindi naman siya raw dahil kinilaw siya. Sabihin nun, naluto na siya sa kanyang vinegar. So, may gata. It's green. It's really good. Wow. Solid. Tender. At dahil kinilaw, maraming luya. Yummy. Ayos to. Pwede to. Pwede to, guys. Kata? Inabot ng hapon kagagala. Wala nang pwedeng magawa. Kala nyo lang yan, Beros. Gayahin nyo kami. Pinulit na namin sa pintuyan sa Leyte. Nandito tayo ngayon sa Mount Caningag. At ito daw talaga yung pinupuntahan ng mga turista. Siyempre mga locals muna, no? Parang ginagawa nilang sikreto. But anyway, medyo nasa tuktok tayo ngayon. Medyo slightly summit nga ng Mount Caningag. Dahil pinupuntahan nila for the great view. Not just the great view, but specifically what time? Kapag sun. The sun is there actually. But pag tuktok natin dito, now this is my first time as well. Apparently, makikita natin the surrounding hills and mountains. But that, sir, is your money shot.
akala natin ganito. Baka kasi ganyan. Mga alinlang pumipigil sa atin para i-enjoy ang buhay. Bakit kasi hindi mo napuntahan? Tingnan! Tikman! O subukan, sabi natin dyan, di ba? Ang sagot sa mga akala, sulit at makabuluhang alaala.